Si Nightingale ay mabilis na tumakbo papasok sa kastilyo, naglaho sa ulap, at mabilis na pumasok sa bulwagan ng pagpupulong. Agad na bumagsak ang kanyang puso. Ang bulwagan ay nasa kaguluhan, ang mga maharlika ay mukhang lubos na nagulat, nagtipon sa mga gilid ng dingding at pabulong na nag-uusap. Ang mga bantay ay naghihigpit ng seguridad sa lugar. Ang mataas na lamesa, na dapat ay inuupuan ni Prinsipe Roland, ay walang tao. Isang lalaki ang nakahiga sa sahig. Dahil sa Stone of God's Punishment na suot niya, hindi makita ni Nightingale ang mukha ng lalaki. Sa isang saglit, parang nagulo ang mundo ni Nightingale. Lumabas siya mula sa ulap, at muling nagkulay ang tanawin sa kanyang mga mata. Doon niya nakita na ang nakahandusay ay hindi si Roland kundi isang bantay na hindi niya kilala. Nakasuot ito ng pormal na kasuotan ng pamilyang Petrov, na may madilim na pulang mantsa sa dibdib, na mukhang dulot ng tama ng bala. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya sa kanyang tabi, tinatawag ang kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niyang si Roland iyon, nakapalibot sa kanya ang ilang bantay sa isang sulok ng bulwagan. Binuksan ni Nightingale ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Parang naubusan siya ng lakas, nakaligtas si Roland sa isang sakuna. Sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay yakapin si Roland ng mahigpit. Pumasok siya sa ulap, dumaan sa mga bantay, at niyakap ng mahigpit si Roland. Mahigpit ang kanyang pagkakayakap sa likod ng prinsipe, ang kanyang ulo nakasubsob sa dibdib nito, dinig ang tibok ng kanyang puso, na parabang ito lamang ang may alam sa nangyari. Paulit-ulit niyang inusal sa isip, hindi nag-iisa si Roland. Hindi nag-iisa si Roland. Para bang sa pamamagitan ng pagkakayakap ay mapapatunayan niyang isang maling alarma lamang ang lahat ng ito. Napagtanto rin ni Roland ang sitwasyon, kaya't humingi siya ng paumanhin sa mga maharlika sa kaguluhan. Inutusan niya silang magpatuloy sa tanghalian at ipagpatuloy ang pagpupulong sa hapon. Nang makabalik sa opisina, tinanong niya si Nightingale kung may kaugnayan ang salarin sa tangkang pagpatay. Nang unti-unti nang kumalma si Nightingale, kinumpirma niya ito. Nang malaman niyang bantay ng pamilyang Petrov ang nasa likod ng insidente, agad siyang tumakbo papunta sa bulwagan. Napabuntong hininga si Roland, iniisip kung paanong ang isang mahusay na planong tulad nito, na isinasaalang-alang ang bawat galaw ng prinsipe at ng mga mangkukulam, ay nagawa ng isang asasin. Lumuhod si Petrov sa harapan ni Roland, ngunit sinabi ng prinsipe na tumayo ito dahil ayaw niyang magpataw ng paratang ng walang sapat na dahilan. Gayunpaman, alam ni Roland na may kakulangan din sa kanyang panig. Ang kaligtasan ng kastilyo at mga bantay nito ay nagkulang. Bagamat gustong magpaliwanag ni Petrov, sa huli ay inamin na lamang niya ang kanyang pagkakamali. Inutusan ni Roland si Petrov na siyasatin ang pagkakakilanlan ng asasin, at agad namang tumalima si Petrov upang mang-alap ng impormasyon. Nang makaalis ito, binigkas ni Nightingale ang kanyang mga alalahanin, tinatanong kung ano talaga ang nangyari. Ngumiti si Roland at inilahad na ang babala ni Sylvie ang nagligtas sa kanila mula sa sakuna. Bagamat tila walang gaanong bigat ang pagkukwento ni Roland, batid ni Nightingale kung gaano kalapit ang prinsipe sa panganib. Ayon kay Roland, bagamat bawal ang armas sa bulwagan, nagawa ng asasin na magdala ng maikling patalim sa kanyang damit. Isa pa, bilang tunay na bantay ng kastilyo, hindi siya siniyasat, kaya't nakapasok siya sa bulwagan. Ang pagkakamali lamang niya ay ang pagsusuot ng Stone of God's Punishment. Ang biglaang paglitaw ng itim na kawalan ay agad napansin ni Sylvie, kaya't nagbigay siya ng babala. Sa kabila ng maikling panahon, nagawa ni Roland na bunutin ang kanyang revolver at tanggalin ang safety nito bago pa siya maatik ng patalim. Sa kabutihang palad, ang protektibong kasuotan na gawa ni Saria ay hindi tinablan ng patalim, at nagkaroon siya ng pagkakataong barilin ang asasin. 2 bala ang agad na tumapos sa buhay ng mamamatay tao. Malinaw na nauunawaan ni Nightingale kung gaano kapanganib ang proseso at naisip niya kung ano ang maaaring nangyari kung sa gitna ng takot, hindi naialis ni Roland ang safety ng baril o kung hindi ito pumutok ng maayos. Tumalikod siya, hinagod ng tingin ang paligid at tumigil kay Lightning, na nakatungo ang ulo at tila lubos na nagsisisi sa isang malubhang pagkakamali. Ang batang babae ay takot at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin, nangakong hindi na muling iiwan si Roland. Ipinilit ni Nightingale na dapat parusahan ni Roland sina Lightning at Maggie sa pag-alis nila.
Sinabi niyang dapat manatili ang dalawa sa tabi ni Roland upang protektahan siya laban sa mga kaaway. Halimbawa, sa pangyayaring ito, kung itinangay ni Lightning si Roland pataas, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon ang mamamatay tao na saktan siya. Ngumiti si Roland at hindi sinisi si Lightning, bagkus ay ninais niyang ipagtanggol ito. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, nakinig si Lightning kay Nightingale na sinasabing kailangang maparusahan sila sa pagkakataong ito. Kung naroon sina Skrull at Wendy, tiyak na sasang-ayon sila kay Nightingale. Aniya, kung hindi nila tunay na mararamdaman ang kanilang pagkakamali, ano ang gagawin nila kung may totoong insidente sa susunod? Pinag-isipan ito ni Roland habang hinihimas ang kanyang baba, at pagkatapos ay iminungkahi kay Nightingale ang parusa, ikukulong sila sa kanilang silid at hindi papayagang lumabas hanggat hindi natatapos ang 3 set ng malalawak na pagsasanay sa matematika at agham. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lightning sa takot. Napasinghap si Nightingale, pakiramdam niya ay masyadong mabigat ang parusa. Gayunpaman, dahil sa siya ang nagpanukala, hindi na niya ito mababawi kaya tumanggo siya ng mariin. Hinatid ni Sylvie na buhat-buhat ang batang desmayado, si Lightning palabas ng opisina. Matapos umalis ang lahat, sinabi ni Nightingale kay Roland na hindi niya ito sapat na naprotektahan. Umiling si Roland, sinabing ginawa niya ang lahat ng makakaya. Bakit sa pulong umatake ang mamamatay tao? Dahil alam niyang may makapangyarihang mangkukulam na nagpoprotekta kay Roland. Kung hindi niya ito maihiwalay, wala siyang pagkakataon. Mas marami ang paghahanda, mas maraming maaring kahinaan ang lumitaw. Sa huli, kailangan niyang umatake gamit ang maliit na punyal. Sinabi ni Nightingale na halos nagtagumpay ang mamamatay tao. Ngumiti si Roland, aniya, hindi yun tagumpay hanggat hindi siya napatay. Tinanong niya si Nightingale, kung wala siya, ano ang magagawa niya? Maghintay ng sapat na pagkakataon upang magsagawa ng fatal na pag-atake. Hanggat may taong nagkukubli sa kastilyo, palaging may pagkakataon. Kaya't sinabi niya, mahusay siyang naprotektahan ni Nightingale. Hindi niya ito sinasabi para lang ay comfort si Nightingale, ngunit dahil yun ang kanyang tunay na iniisip. Sa kabila ng pagsisisi ni Nightingale, naramdaman niya ang init ng kanyang mga salita na nagpaalis ng karamihan sa kanyang pagdududa. Pagbalik ni Petrov kinagabihan, isiniwalat niyang ang mamamatay tao ay si Theo, isang dating bantay ni Duke Ryan. Ayon sa kanilang hinala, hindi ito isang paghihiganti para sa Duke. Sinelyuhan ang tirahan ni Theo upang imbestigahan ang tunay na dahilan gamit ang kakayahan ni Summer. Tumawag din sila kay Spear sa kastilyo. Habang nakasakay kay Maggie, nahirapan si Spear at paulit-ulit na sinabing, dahan-dahan. Ngunit inakala ni Maggie na masyadong mabagal kaya lalo itong bumilis. Pagdating nila sa tirahan ni Theo, natuklasan nilang walang ebidensyang naiwan. Gumamit si Summer ng kanyang kapangyarihan upang balikan ang mga nakaraang gabi. Ikinonekta ni Spear ang kanilang mga kapangyarihang mahika, at pansamantalang nagkaroon ng masaganang lakas si Summer. Sa kanyang pagsilip sa nakaraan, nakita nilang si Theo ay nag-iisip ng malalim o nagsusulat. Sa isang pagkakataon, lumitaw ang singsing sa mesa. Ang singsing ay may ukit ng tore at sibat, isang sagisag ng maharlikang Grey Castle. Nagtanong si Nightingale kung tao ito ni Timothy. Matagal nag-isip si Roland bago umiling. Sinabi niyang simbolo iyon ni Wimbledon III, ang kanyang ama. Napatigil ang lahat dahil alam nilang pinatay si Wimbledon III ni Gerald, ang unang prinsipe. Naalala ni Roland na ipinakita ito sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya, na ang bawat hiya sa singsing ay sumisimbolo ng lakas ng maharlikang pamilya. Napabuntong hininga si Roland, mukhang si Theo ay isang nakatagong ahente na iniwan ng kanyang ama upang bantayan ang Western Territory. Inisip nila na marahil natagpuan ni Timothy ang listahan ng mga ahente at iniutos ang asasinasyon. Para kay Theo, ang simbolo ay nangangahulugan ng lahat, kaya't sinunod niya ang utos. Gayunpaman, nakita nila ang kanyang pagkadismaya at kaluwagan habang itinatapon ang singsing sa apoy, marahil bilang simbolo ng kalayaan. Kinagabihan, lihim na pumasok si Nightingale sa silid ni Roland. Nang makita ang natutulog na prinsipe, mahina siyang lumapit, hinalikan ang kanyang noo, at humiga sa tabi niya. Nang bumangon si Roland mula sa kama, tanghali na. Inisip niyang baka napagod siya ng husto kahapon dahil medyo masakit pa rin ang kanyang braso.
Napansin niya ang pritong itlog, 2 pancake, at isang tasa ng tsaa sa tabi ng lamesa. Katulad noong nasa border town pa sila, malinaw na si Nightingale ang naghanda nito. Nagpasalamat si Roland kay Nightingale habang nakatingin sa bakanting silya sa sala. Unti-unting lumitaw ang figure ni Nightingale. Ngumiti si Roland, alam niyang mas gusto ni Nightingale na nakahiga kaysa nakaupo. Sa isang mabilis na galaw, umikot si Nightingale at naupo sa kama, sabay sabing gusto rin niya ito roon. Ngumiti si Roland kay Nightingale, nakita niyang maganda ang mood nito, at tinanong kung maganda ba ang kanyang panaginip. Sandaling nag-isip si Nightingale bago sumagot na oo, maganda nga ang kanyang panaginip. Ngayong araw, umaasa si Roland na mananatili si Nightingale sa kanyang tabi. Habang iniisip niya, kung nakuha nga ni Timothy ang listahan, malamang ay mayroon pang ibang nakatanggap nito. Ang mga taong ito ay labis na tapat sa pamilyang Maharlika, matatapang, at matatalino, kaya hindi dapat sayangin sa mga asasinasyon. Dapat silang mailagay sa mas makabuluhang posisyon dahil sila ang mga bayani ng kaharian. Ngumiti si Nightingale at nagsabing, ayon sa inyong nais, mahal na prinsipe. Binuksan ni Roland ang mga kurtina, handa ng unang bisitahin ang mga minahan at balon ng asin. Dumating sina Nightingale, Petrov, at Roland sa isang lugar ng minahan. Ang namumuno sa kanila ay isang lalaking nagngangalang Denver, na ang pamilya ay matagal nang naninirahan sa paligid ng bundok na ito. Bukod dito, isa sa kanyang mga ninuno ang unang nakadiscover ng minahan. Ipinagmamalaki ni Denver ang minahan, at kahit prinsipe ng Grey Castle ang kaharap niya, matatas siyang magsalita. Nang tanungin kung bakit hindi pa nagagamit ang minahan, ipinaliwanag ni Denver na kakapasok pa lamang ng buwan ng mga demonyo, kaya ang natunaw na nyebe ay pumasok sa bundok at dumadaloy dito. Napakabilis ng rate ng pag-ipon ng tubig, kaya kailangang hintayin ang tag-init. Iminungkahi ni Roland na gumamit ng ilang steam engine para masipsip ang tubig, ngunit hindi pa naririnig ni Denver ang ganitong bagay. Ngumiti si Roland at ipinaliwanag na ito ay isang makina na magpapahintulot na mag-operate ang minahan sa lahat ng panahon. Sinabi niya kay Denver na marami pa siyang kailangang matutunan sa hinaharap. Bagamat may halong pagdududa si Denver, wala siyang sinabi. Hindi yun inintindi ni Roland at sinimulan na niyang pumunta sa susunod na inspection. Marahil hindi inaasahan ni Denver na agad aalis ang prinsipe. Mabilis siyang lumapit, kumuha ng maliit na kahon mula sa kanyang damit, at iniabot ito. Sinabi niyang ito ay isang maliit na regalo mula sa kanilang pamilya. Kinuha ni Roland ang kahon at binuksan ang takip nito. Sa loob ay may 2 makinang nahiyas, na nagniningning sa liwanag ng mga sulo, nagkakabigani sa halo ng pula at berde. Sandaling natulala si Roland. Wala siyang narinig sa mga sinasabi ni Denver dahil ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa mga hiyas. Tumingin siya kay Denver at nagsabing pamilyar ang mga ito, kahit hindi siya bihasa sa mga mineral. Alam niya ang ganitong klase ng bato, na tinatawag na diaspore sa lupa. Ngunit ang nagpapasaya sa kanya ay hindi ang mga hiyas mismo. Matagal siyang nanatiling tahimik bago isinara ang kahon at may siglang nagtanong tungkol sa mga natirang material mula sa minahan. Ipinaliwanag ni Denver na ang mga tira-tirang material, na mababa ang kalidad o nasira habang minimina, ay dinadala sa paanan ng bundok. Ngumiti si Roland at sinabi kay Denver na maaaring ang mga material na iyon ang tunay na kayamanan. Napanganga si Denver, hindi maunawaan ang ibig sabihin ng prinsipe. Hindi na ipinaliwanag ni Roland, dahil sa panahong ito, kahit ang paggawa ng bakal ay isang mahirap na hamon, lalo na ang pagkuha ng purong aluminyo. Ang pangunahing bahagi ng diaspore ay aluminum oxide. Ang pagkakaroon nito ay indikasyon na ang lugar ay mayaman sa mga elemento ng aluminyo, at maaaring gamitin ng lupa at bato bilang hilaw na materyales sa pagpoproseso nito. Malawak ang gamit ng aluminyo, mababa ang densidad nito, hindi kinakalawang, at mahalagang material para sa hinaharap na teknolohiyang pang-abyasyon. Posibleng magamit ito para sa mga airship at malakihang armas sa hinaharap. Mukhang kailangang baguhin ni Roland ang kanyang mga plano. Habang papalapit sa pantalan, lumabas si Tilly mula sa cabin, nakita niyang puno na ng mga mangkukulam ang pantalan na sumasalubong sa kanya. Agad na yamakap si Molly, habang naiinggit na sumigaw si Honey na gusto rin niya ng yakap. Lumapit din si Andrea, sinundan ng iba pang mga mangkukulam.
Nagkaroon ng malakas na tawanan, at sa nakikitang masasayang ngiti ng lahat, unti-unting nawala ang bigat sa puso ni Tilly. Ito ang kanyang tahanan, isang bansang itinayo ng mga mangkukulam. Si Camilla, ang tagapamahala habang wala si Tilly, ay tahimik na nagmasid kay Tilly na napapalibutan ng lahat, at ngumiti habang sinasabing ibabalita niya ang sitwasyon kay Tilly mamaya. Ang mga mangkukulam ay labis na interesado sa border town, kaya't lahat ay nagtatanong ng maraming bagay. Sinagot ni Tilly ang mga tanong at alalahanin ng lahat hanggang sa napansin nila ang malalaking kahon na binababa mula sa barko, kasama ang mga libro. Nagtanong si Molly nang may pagtataka kung ano ang mga ito. Tanging ang mga mangkukulam na nakapunta na sa border town ang nakakita ng mga librong ito, nakakatakot ngunit pamilyar. Pumalakpak si Tilly upang humingi ng pansamantalang katahimikan, pagkatapos ay inanunsyo na ito ay isang regalo mula kay Prinsipe Roland para sa lahat. Kasama rito ang mga manual sa pagbabasa at pagsusulat, batayang matematika, at agham. Sa simpleng salita, ito ay kaalaman. Bagamat karamihan sa mga mangkukulam ay nagtataka, sinabi ni Tilly na ito ang tanging shortcut upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Dumating din si Thunder sa pantalan, at binanggit na ang pagpapalaganap ng edukasyon ay hindi madaling gawain. Nangangailangan ito ng malaking puhunan sa oras at pera, at pansamantalang nawawala ang bahagi ng lakas paggawa ng teritoryo. Kinakailangan din ito ng tuloy-tuloy na pagpapatupad mula sa namumuno. Tumango si Tilly sa pagsang-ayon, ngunit idinagdag niyang kahanga-hanga ang pagbabagong hatid nito, hindi lamang para sa karaniwang tao kundi lalo na sa mga mangkukulam. Naranasan niya ito sa border town, isang bagay na hindi niya inakala bago magtungo sa kanlurang teritoryo. Bago ang kanyang pagbisita, hindi niya maisip na ang isang grupo ng ordinaryong mamamayan ay maaaring magpakita ng ganoong sigla at buhay. Sa karaniwan niyang masayahing ugali, ngumiti si Thunder at tinanong si Tilly kung nalutas na ba ang mga alalahanin niya sa kanyang puso. Umiling si Tilly at sinabing hindi pa niya natatagpuan ang mga sagot na hinahanap niya. Bagamat itinago ni Roland ang ilang mga lihim, tila hindi na ito mahalaga sa kasalukuyang kalagayan. Sa isang silid, natuklasan ng mga mangkukulam ang isang higanteng panda toy. Sinabi ni Tilly na ito ay isang regalo. May pangungot siyang sinabi ni Ash na magaling talagang magbigay ng regalo ang prinsipe upang mapasaya si Tilly. Bagamat ang iba pang mangkukulam ay tila naiinggit nang marinig na galing ito sa prinsipe, namula si Tilly at iniutos kina Camilla at Thunder na magtungo sa opisina upang talakayin pa ang mga bagay. Pagbalik sa opisina, sinimulan ng tatlo ang talakayan tungkol sa impormasyong dala mula sa border town. Labis na nagulat si Thunder nang makita ang mga dokumento. Nakatala rito hindi lamang ang katalinuhan ni Tilly ukol sa mga demonyo kundi pati na rin ang mga sulating 400 taon na ang tanda mula sa mga mangkukulam at ang kanilang kasaysayan. Lubos na nasa sabik, sinabi ni Thunder na mas marami pang lihim ang nadala ni Tilly mula sa kanluran kaysa sa lahat ng natuklasan niya sa buong buhay niya bilang isang manlalakbay. Intrigado, tinanong ni Tilly si Thunder kung hindi ba siya natatakot. Ngumiti si Thunder at sinabing, bilang isang manlalakbay, ang takot ay napapalitan ng masidhing pagnanais na tuklasin pa. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay magtungo sa border town upang makilala ang mangkukulam na iyon. Natatawa si Tilly, ang pangunahing layunin ng pagpunta sa kanluran ay upang makilala si Agatha, hindi ang sariling anak niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot para kay Lightning. Ibinahagi rin ni Thunder ang kanyang natuklasan mula sa kanyang pinakahuling paglalakbay. Naabot niya ang isang dalasdis ng tubig dagat kung saan nahahati ang ibabaw ng dagat sa 2 lebel, ngunit malaya pa rin ang mga barko na maglayag. Dito, hindi ka panipaniwala, nakita nila ang proseso ng pagtaas ng alon mula sa dagat. Ayon kay Thunder, ang daloy ng tubig ay unti-unting bumilis, na parang bumabagsak sa bangin. Kung hindi dahil sa proteksyon ng slime servant ni Molly, malamang ay naputol sa 2 ang barko nila. Nagkomento si Tilly na labag ito sa lowika, ngunit naniniwala si Thunder sa nakita ng kanyang mga mata kaysa sa karaniwang paliwanag. Dagdag ni Thunder, ang agos ng tubig ay bumabalik ilang linggo pagkatapos, na tila dumadaloy papunta sa Shadow Island, parang may higanting butas sa ilalim ng dagat na sumisipsip ng tubig dagat. Siyempre, mga haka-haka lang ito ni Thunder. Pagkatapos ng lahat, walang nakakita kung ano talaga ang itsura ng ilalim ng dagat.
Nagulat si Tilly nang marinig ito, at misteryosong ngumiti si Thunder. Ang pangalang ito ay umiral na ng daan-daang taon. Kahit na hindi nakikita ng ordinaryong tao ang anumang paggalaw ng tubig, hindi ibig sabihin na hindi ito nakikita ng mga mangkukulam. Nang banggitin ni Tilly ang kasaysayan ng mga mangkukulam 400 taon na ang nakalipas, saka lamang napagtanto ni Thunder na maaaring namana ang pangalang ito mula sa panahong iyon. Tumango si Tilly, iniisip na may punto si Thunder, ngunit wala silang kakayahang mag-imbestiga ng malalim, at ganoon din ang mga mangkukulam ng Slumbering Island. Gayunpaman, binanggit ni Thunder na may kilala siyang isang mangkukulam na maaaring makatulong. Ang mangkukulam na ito ay nasa fjord at matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao. Dati siyang kaibigan ni Thunder sa kanyang mga pakikipagsapalaran, ngunit nagpaalam sa lupa matapos magising bilang isang mangkukulam. Ang kanyang malambing na awit ay maririnig lamang kapag may hamog. Dapat narinig ni Tilly ang mga kwento tungkol sa kanya. Agad na naalala ni Tilly na ito ang sirena na gabay at tumutulong sa mga manlalakbay. Bagamat hindi sigurado si Thunder kung makukuha niya ang tulong nito, marahil ay kailangan niyang humingi ng pabor sa kanyang matandang kaibigan, si Margaret. Naalala rin ni Thunder na isang mangkukulam din ito. Hiniling din ni Thunder kay Tilly na alamin ang tungkol sa pagbili ng mga barko mula sa border town. Ang mga barkong iyon ay hindi nangangailangan ng layag na magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Gayunpaman, umaasa siya na hindi malalaman ni Lightning ang tungkol dito. Tumango si Tilly, nauunawaan na ayaw ni Thunder na ipilit ni Lightning na magkasama silang maglakbay. Sa lungsod ng Neverwinter, sa Chang'u District Dock, 2 konkretong barko ang nakaangkla, at maraming tao ang nakapila para sumakay. Tinanong ni Kay ang kanyang 2 kaibigan kung bakit hindi sila nakita. Bakit sila pupunta sa isang estrangherong lugar? Sinabi ni Tiger Claw na mas malaki ang sahod sa pagtatrabaho sa border town kaysa dito. Hinihikayat niya si Snake Fong, sinasabing kapag nakaipon na sila ng sapat na pera, makakabili pa nga sila ng bisikleta. Tumango si Snake Fong bilang pagsang-ayon, habang nakatitig si Kay sa kanya. Sumang-ayon si Snake Fong kay Tiger Claw na kumita ng mas malaki sa border town, ngunit ang kanyang tunay na intensyon ay dahil mas malapit ito kay Paper. Pagkatapos ay nagbigay si Roland ng ilang tagubilin kay Petrov. Hinawakan si Petrov sa balikat, sinabi ni Roland na pagkatapos niyang umalis, ipapasa sa kanya ang lugar. Pinapayuhan siyang galingan dahil ang pagiging ehekutibong opisyal ng distrito ng Chang'u ay hindi ang kanyang katapusan. Yumuko si Petrov, nangangakong hindi niya bibigoan ang kanyang kamahalan. Sumakay si Roland sa barko, ibinigay ang utos na lumayag. Habang tumutugtog ang sirena ng barko, dahan-dahan itong umalis sa baybayin, patungo sa border town. Sa barko, tinignan ni Roland ang distrito ng Chang'u. Dahil 1 linggo na lang ang natitira hanggang sa tagsibol na pag-atake, komportable siya sa paghawak sa militar. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang produksyon ng agrikultura. Hanggat may sapat silang pagkain, lahat ay magiging maayos. Binanggit ni Nightingale na napabuti ang mga binhi, at kasama ang ministro ng agrikultura. Tiyak na magiging maayos ang pagtatanim ng tagsibol. Bilang karagdagan dito, ang tagsibol na pag-atake ang huling highlight na dapat abangan. Pagbalik sa border town, agad pumunta si Roland sa shipyard ng Crimson Water River kasama si Nightingale. Nang nakita si Roland, agad na kumaway si Anna sa kanya. Inireport ni Anna ang kanyang trabaho kay Roland, ang ilang bagay ay hindi naging maayos. May ilang mga problema tulad ng pag-deform ng gilid ng barko, pagtagas ng propeller. Pagkiling ng barko sa isang gilid pagkatapos ay weld ang tulay, at ang hindi pag-lock ng mount ng baril. Ngunit nalutas na ni Anna ang mga ito. Lubos na nagulat si Roland. Namukadkad si Anna ng isang maliwanag na ngiti, at sinimulang ipaliwanag isa-isa kung saan nagmula ang mga problema. Ano ang dahilan nito, at kung paano niya ito nalutas? Pareho silang napatingin kay Anna, hindi makapagsalita ng matagal. Talagang kahanga-hanga si Anna. Tinatanong ni Anna si Roland kung may pangalan ang barko, sinabi ni Anna na pumupunta ang mga sundalo ng unang hukbo. Para makita ang barko tuwing ilang araw, naglalaban pa nga para ukitin ang kanilang mga pangalan sa tulay. Biglang naalala ni Roland ang bagay na ito. Ang isang taong may pinakamahusay na kasanayan sa artilleria ay maaaring pangalanan ng isang barko,
Ang barkong ito ay ang pangalan ng unang warship ay hindi lamang kumakatawan sa mismong barko kundi pati na rin sa klase nito. Ngumiti siya habang sinasabi, hindi niya maibibigay ang karangalang ito sa iba, kaya tatawagan natin itong Roland. Ang unang battleship ng klase ng Roland. Sa isang lihim na silid, pinag-aaralan ni Tas Saturday at ng kanyang departamento ng intelligence ang pinakabagong impormasyon. Ang kanilang nakalap na impormasyon ay nagsulat na nagpadala ang Royal Capital ng isang fleet ng 500 katao para harangan ng Crimson Water River, kabilang ang 4 na warship at 200 fully armed. Naniniwala sila na balak ni Timothy na harangan ng ruta ng kalakal at putulin ang supply ng mga materyales sa Western Region. Medyo mabigat ang loob ni Tasa, hindi ito magandang balita. Ang mensaheng ito ay dapat iulat kaagad kay Prinsipe Roland. Nang biglang, isang puting falcon ang sumugod sa silid, isang mensahe mula sa prinsipe. Kinuha ni Tasa ang note, binuklat ito, at mabilis na sinuri ang nilalaman ng lihim na mensahe. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, hindi niya mapigil ang tumawa. Kahit alam niyang bilang isang intelligence officer, hindi niya dapat ipakita ang kanyang ekspresyon. Masyadong nakakagulat ang balita at hindi niya mapigilan ang tuwa sa kanyang puso. Sinabi ni Tasa sa kanyang mga tauhan na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Malulutas ni Prinsipe Roland ang problemang ito mula sa mga ugat nito sa lalong madaling panahon. Medyo naguluhan ang lahat kung ano ang ibig sabihin ni Tasa sa paglutas ng problema mula sa mga ugat nito. Hinuyam ni Tasa ang kanyang kamao, sinasabi sa lahat na ang unang hukbo ni Prinsipe Roland at ang fleet ay nakalipat na, at ang kanilang target ay ang Royal Capital. Dumating na ang sandali para paalisin si Timothy.